Magandang umaga po, Attorney Domingo Cayosa. Good morning po, Attorney. Good morning, Ted. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Attorney, sorry po isang oras ho yata mahigit yung debate doon sa presiding officer issue eh. Ano ho ba ang take nyo doon? Sino ba tama doon? Sorry po na lang to be straightforward. Sino ba tama doon? Si Ginoong Pangilinan o itong magkakapatid na Cayetano? Sa tingin ko ho, mas accurate yung kay Senator Pangilinan. Malinaw naman na wala sa konstitusyon, hindi tinatakda kung sino ang presiding officer. Ang malinaw sa konstitusyon, binibigyan ng saligang batas ang Kongreso na gumawa ng sariling rules of procedures pagdating sa impeachment. At yan hindi naman pwedeng pakialaman ng Supreme Court. So malinaw yon. At kung maalala natin sa nakaraang mga buwan, dumaan naman sa proseso ito, nung mga naunang impeachment rules, ang Senate President ang presiding officer. Pero meron namang kapangyarihan at option ang Senate na baguhin yung rules of procedure. Isa nga ito dun sa mga binago. Binigyan nila ang sarili nila, ang Senado, ng flexibility na kung kinakailangan o nakakabuti, pwede silang mag-elect ng presiding officer, not necessarily the Senate President. At yan naman dumaan sa botohan at nanalo naman. So ngayon, nung ginamit yung rule na yan, na-publish yan, so rules yan, it is with the authority of the Constitution, biglang question nung magkapatid na Cayetano. At, well, of course, that's the job perhaps, ano? Kaya lang, ang hindi maganda, pati yung mga eskwelahan namin, dinawit pa, di ba? Parang ginawang argumento na hindi naman dapat. And then, minimisquote pa nila ang Constitution. Wala naman ho talaga sa Constitution yan. So mabuti na bring forward ni Senator Pangilinan at saka yung sinasabi nila na records of the Constitutional Commission, hindi ho naman yan controlling. Ang controlling kung ano yung intention ng Constitution, ano yung nandun sa Constitution, at ano ang poder ng Senado. So mabuti naman na nabigyan, natuldukan yan. Kasi ang ating pinag-iingatan ngayon at dapat bantayan, wag na ho maulit yung mga delaying tactics, yung mga legal technicalities, o kaya yung mga pa-dribble-dribble. Kasi masyadong matagal nang naantala ang impeachment na ito, kinakailangan magkaalaman na ano bang totoo dito at may pananagutan ba, and is it enough to unseat or remove the Vice President from office? Opo. So, siguro po hindi natin kinakailangan pa pagtalunan to, Attorney. Sinasabi po ninyo, no, na dumaan sa proseso and then unfortunately, wala sila doon during that time po na ito po ay kanila pong inaprubahan on plenary and the corresponding publication as required, no, by law. So, Attorney, kayo lang po kung mamarapatin po ninyo, kayo ba, ano ang inyong damdamin na kaya naman perhaps no ni Senator Win Gatchalian na mag-preside nito, pero bakit pa ipinaubaya kay Chis Escudero? Meron ho bang mga plus-minus factor ito sa inyo pong palagay? Makatid na kaya naman ni Senator Win, sa ating nakikita, competent naman siya. Ang importante lang naman sa presiding officer o kahit sinong hukom na alam mo ang ginagawa mo, patas ka, fair ka, at transparent ka, hindi bias. Because at the end of the day, ang magdedesisyon naman sa mga pinagdedebatehan o contentious issues, hindi naman yung presiding officer. Yung buong Senado naman, it will be put to a vote. So, hindi kinakailangan abogado. Pero merong isang plus factor kasi pag abogado, lalong-lalo na sa kasong ito, napakaraming ebidensya, napakaraming witnesses. At hindi lang ang magkakatunggali ngayon yung prosecution sa depensa Even within the impeachment court, may magkakatunggali. So kinakailangan mabilis yung pagdidesisyon. So pwede naman pag-aralan yan ng kahit sino. Ni Senator Gatchalian, kaya niyang gawin yan. Pero iba na rin pag abogado, gamay na niya So mas mabilis na makapag-rule at yung
hindi na siya masyadong pag-iisip pa. Kasi kung veteranong abogado ka, alam mo na mga ito eh. Not to say that mas competent ang isang abogado kaya po si Chis Escudero, kaya kay Senator Gatchalian, but because of the training and the experience. Ang negative factor dyan, yung iba siyempre nagdududa, delikado tayo dito kay Chis Escudero kasi kung titignan ang track record niya, medyo questionable. Yung iba naman, sinasabi nila, perhaps this is the time for him to redeem himself. Yung iba naman, nag-speculate, kaya yan dinagay dyan kasi may hawak sa kanya. Kasi kung hindi siya susunod, baka mag-cooperate, baka makasuhan siya ng plunder. Mga ganyan. Pure speculation yan, Ted. But for us, sige, isulong na ho natin. Mas importante yung katotohanan matapos ito kaysa ho yung mga speculation ng bawat isa. Speculation, pero meron pong na-erase si Senator Alan Peter Cayetano na declared out of order at pina-strike out nga ni Senator Win Gatchalian when he was presiding yung sinasabi ng mga amlak-amlak investigation against Senator Escudero kahapon. Kung inyo po napakinggan yung proceedings, may sinasabi siya na paano ka magpe-preside dyan ikaw mismo ay under investigation, parang ganun po ang sinasabi niya, no? Meron na siya parang binigyan po ng cloud of doubt yung pong presiding officer sa ganun pong pahayag ng isang sitting senator judge, attorney. Well, naiintindihan natin dyan, siguro agenda nga nila, no? Discredit the whole process or if not, discredit other senators na siguro hindi kapareho ng kapanalig o kaya ng kaisipan. But if we follow that logic, di marami din sa kanyang kakampi ang hindi dapat huwes. Kasi nga, mga napangalanan na sila na mga suspect, di ba? But, being a lawyer, the presumption na you're innocent until proven guilty should also prevail. So, yung lahat ng mga ganyan speculation, maaring totoo, maaring hindi, pero it should not be a reason to delay or derail yung impeachment. Sana yun ang ating bantayan, Ter. Na anyway, kung nakikita yan in the course of the trial, meron namang remedyo. Pwede namang masolusyonan yan because the Senate as a body, there would be enough decent people naman siguro dyan na who will take action. So, yung mga personal na puna na ganyan, pwede rin ipukul dun sa ibang senador. So, that will only sour the relationship, that will only break yung Senate. Dapat mag-focus sila. Sige, dumaan tayo sa proseso, alamin ang katotohanan dito, mag-desisyon tayo. Okay. Attorney, kahapon po din, doon sa kanyang opening statement as presiding officer, may binanggit si Senator Chis, no? Tungkol doon sa threshold. At sa pagkakarinig ko, sinasabi niya that ito pong prevailing daw na Bayan versus Zamora jurisprudence, kung saan po ito ho ay tungkol sa isang tratado na aaprubahan. At dito po, kinlaro daw ng Supreme Court, dapat ang bilang mo dito, 24 at 16 dito ang dapat na boto to ratify po itong tratado. Kung treaty po yan, much more daw ito sa impeachment, ika niya. At sabi niya, yaang pong batas na iyan, yung jurisprudence na yan, ang kinakatigan, this representations, ika niya, and this impeachment court. Para bagang kahapon ang dating, settled na yung issue ng threshold na 16 ang number po na kailangan to convict the impeached official. Although kahapon din, wala na pong tumayo o nag-question doon. Ano ho ang inyong basa po doon? Una, yun ho bang sinabi niya ay hindi na pwedeng questionin sa proceedings? O pangalawa, tama ho ba yung ganong interpretasyon ngayon considering po na may isang nawawala, meron pong dalawang nakakulong ngayon na senador? Well, una, sa tingin ko, yun ay kanyang personal na opinion. Maaring merong consensus ang mga senador pero it hasn't put to a formal vote. So, hindi ho yun nakataga sa bato, kumbaga. And at the end of the day, when in the proper time at merong agreed party at yan ay dadalhin sa Supreme Court,
pagdating ho kasi sa interpretation of the Constitution, ang final say ang Supreme Court. So kung ang iyong approach, kagaya niya siguro personally, yung restrictive, very conservative, kung ano lang nakasulat sa Constitution, yun, maaari yun ang iyong sususugan. For example, ikaw yung depensa at nawawala yung tatlong, o yung pro Duterte, nawawala yung tatlong kasama mo, siyempre gusto mo mabilang pa rin sila dun sa 2/3. Pero wala akong sinabi ang Constitution na dapat 16 yan eh. Ang sabi niya ng Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Yung all the members of the Senate, hindi rin sinabing 24 yan. So ngayon, pwede rin yung alternative interpretation pag aabot sa Supreme Court na yung practical, yung logical, na at yung spirit of the Constitution, not the limited and vague wording of the Constitution. Ano ba yung spirit nito? Dahil matataas na opisyal yan, kinakailangan para matanggal sa pwesto, hindi majority vote, hindi simple 2/3 vote. So pagdating ho naman dun sa Senado, logical lang naman na kung ang effective judges 20 lang o 21 or 15, 2/3 vote lang ng mga pwes. Alangan naman boboto yung wala. So yun yung pwedeng interpretasyon na mangyayari sa Supreme Court. So ngayon, maari din na sinabi niya yan para lang wala munang gulo, para ituloy muna lahat at saka nila pagdidesisyonan pagdating ng araw. Kasi nga, sa ngayon, theoretical pa. Mahirap pang dalhin sa Supreme Court because it's all theoretical. Malay natin, makumbinsi ang lahat na wala naman palang kaso, edi unanimous acquittal. Wala tayong pag-uusapang hatian ng boto. Pwede rin nakumbinsi ang lahat, ang linaw-linaw ng ebidensya. Hindi siya karapat-dapat na Vice President, tatanggalin siya, unanimous. Wala din pag-uusapang hatian, di ba? So all of these are theoretical. It's not final. Even the impeachment court can change its mind, but it should be set aside in the meantime para mag-focus ho muna dito sa paghahanap ng katotohanan at paghahanap ng accountability kung meron man. Thank you, attorney, ha? Opo. Siguro nga, tama din kasi kahapon, nagre-raise na si Ginoong Alang Cayetano ng threshold issue if you watched it Di ho ba? Kung pinag-usapan yung bakbakan na naman, yung mga 3 oras na naman po yun, ano? So, mainam nga din po. Opo, go ahead. Hindi lang yun, Ted, no? Mukhang nagbe-bait sila ng mga issues, nagbe-build up sila ng issues na baka pwede na namang itap sa Supreme Court. Di maantala na naman ito. So sana, huwag pagbigyan yung mga ganun. Di ba, like for example, malinaw naman sa statutory construction, yung rules of interpreting the Constitution or a law, ang rule dyan is, it should be harmonized, interpreted in such a way to make it effective, hindi inutil. So, depende sa circumstances, yun ang important. The spirit of the law should be maintained and to make it effective. Halimbawa, Ted, talagang tutuluyan lahat ng mga suspect sa flood control na yan kasi hindi pa tapos. Kung ang natira na senador lang nakakulong yung siyam, 15 na lang, ibig ba sabihin wala ng impeachment court? Hindi ho. Sa Constitution, kung 15 na lang natitira, tuloy pa rin ang impeachment, 2/3 of 15. Kasi nga, kung 16 ka pa rin ng 16, di walang mangyayari sa korte na yan. So, these are all the arguments that would support the view na it can go the other way. So, sana, isang tabi na muna yan. Mas importante yung matuloy itong impeachment na ito. Oo nga, attorney, no? Well, that's brilliant, no? Kasi nga, yung intent ng konstitusyon ay in this particular provision po, accountability. Paano nga? Kasi hindi naman nila madetalye dito na pag may nakulong sa inyo, di ba lalagay mo? Pag in case may mga magnanakaw na senador na makulong, may mga senador na mamamatay tao na makulong, wala namang ganun di ba? So, ang intent nga, paano nga naman kung biglang maging, ano na lang sila, 15 o 14, di ba? Ang matira dyan. O paano nga naman yun kung sakasakali po? O kaya mawalang galang lang po, mawalang galang lang, kung meron pong mangyaring sakuna, hindi ho ba, na mawala itong mga ito. O nga ano. So paano, how do you interpret that sa usapin na accountability? Ano?
Correct. Hindi ho mawawala yung concept ng accountability, Okay. hindi mawawala yung powers of the Senate, Mhm. yung mga proseso nito, Mm. dahil nakapako sa iisang ideal situation. Yung pagsulat ng batas ng Constitution Mm. base sa ideal situation. But the practicality of it, Mm. the essence of it, should be, it's a dynamic Opo. constitution. So dapat yan na-adjust depending Okay. sa circumstances. Okay. At ang mas importante ho dito, di ba, yung concept na 2/3 qualified majority, yun ang importante. Hindi ho yung numero, walang nakasulat na numero sa Constitution. It's the Opo. qualified majority that is Opo. very clear. Opo. Okay. Attorney, anong take nyo doon sa gusto po ni Ginoong Cayetano na mag-participate dito po sa proceedings sila Ginoong Estrada and si Ginoong Marcoleta? Habang sila po ay hindi pa ho sila convicted, sila po ay may pending case na plunder. Si Ginoong Estrada po ay suspended by the Ombudsman. Suspended po siya ng Sandigan Bayan, and then si Ginoong Marcoleta po ay undergoing po itong preliminaries po ng kanyang plunder case. At naintindihan natin yung kanyang kung saan siya nanggagaling kasi kaalyado nila mga ito. So siyempre gusto nilang nandyan pa rin sila o kaya mabilang pa rin ang kanilang partisipasyon sa botohan ng 2/3. But unfortunately, he misses the point, Ted. Kasi kahit sabi natin, pagbigyan yung kanyang pakiusap sa kapwa senador na pwede ba mag-participate mga ito, bigyan ng Zoom o kaya pabutohin o mag-observe sila. Hindi, dapat maintindihan niya bilang abogado, wala sa poder ng Senado yan. Kasi kahit unanimous din na o nga naman pagbigyan sila, wala sa poder nila yun eh. He has to understand na yung pagka-preventive detention nung dalawang pinaratangan ng pandarambong galing sa judicial branch of government. Hindi naman pwedeng utusan ng mga senador ang Sandigan Bayan na dahil senador yan, importanteng tao, dahil impeachment judge yan, dapat bigyan yun ng special treatment. Ang pangunahing trabaho ng anumang hukom, Sandigan Bayan at anumang hukom, no, patas dapat. Sa ordinaryong kriminal nga, pag preventively detained, wala kang cellphone eh. Ito, dahil senador, makakapag-participate. So mukhang he's barking at the wrong tree at hindi niya na-appreciate yung separation of powers. At mahihirapan naman ang Sandigan Bayan sa aking paningin na babaliwalain yung fundamental rule na equal protection of the law, equal application of the law. Ang hirap baliin ko yan na bigyan ng special treatment ang senador dahil senador siya. Maari pa siguro kesa ho hikayatin ang mga senador na gagawa na resolusyon na wala namang saysay, wala naman sa kanilang poder, tulungan na lang nila si Senator Estrada at saka Senator Marcoleta na kumbinsihin ang Sandigan Bayan sa pamamagitan ng ebidensya at legal argument na mahina yung ebidensya para kahit non-bailable offense ito kasi plunder, mahina naman ang ebidensya. Kung sakaling makumbinsin lang Sandigan Bayan, edi maaring bigyan sila ng pagkakataon makapag-bail. Once they are on bail, they can join the Senate again. Okay, yun. So, salamat po na marami. Okay ba tayo, Cha? Okay. So, Attorney Cayosa, sir, salamat po na marami. Kami po ay mas naliwanagan po sa isyong ito and thank you again for being available po sa mga panahong ito na importante ang gantong kaisipan po at kaalaman para po sa kaliwanagan ng isip ng ating mga kababayan na ngayon po ay nakatutok nga sa isang importante pong proceedings ngayon sa ilalim po ng ating demokrasya. Mabuhay kayo, Attorney Domingo Cayosa. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.